sa mga nagsisipatay ng katawan. Ang katakutan daw ng tao, yung makapupuksa sa kaluluwa at sa impyerno. Kaya mga kaibigan, alam niyo po, may mga tao na parang ginagawang biro ang impyerno. Pero hindi po biro yan. Dahil ang aking Panginoon hindi naman nagbibiro. Pero nga kung So, Tagalog pala kami. So guys, Tagalogera pala ako. Nag-English lang ako. So you can understand me. sabi ko, brother, pwede ba ako mag-Bible studies sa inyo? Ang sabi niya, nagpabiro. Okay, ako, hindi ko na kailangan yan dahil hindi naman ako takot. Sabi niya. Sabi ko, bilhin natin. Sabi ko, brother, kung ikaw ay hindi takot mapunta sa impyerno, hawakan mo nga yung baga. Kasi nagluluto siya. Hindi niya mahawakan. Sabi niya, mainit daw niya. Kaya doon pa lang sa baga, takot na siya mapasok. Kaya ano ba ang kalagayan ng impyerno? Sabi dyan, may apoy, may uod, na hindi namamatay. Kaya mga kaibigan, napakahalaga na ang tao, kanyang matamo ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa habang siya ay nabubuhay. Gawin upang ang tao maligtas. Mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na ang tao ay mabulig sa apoy, sa dagat-dagatang apoy, o sa impyerno. Nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan ang sabi sa unang Timoteo chapter 2 verse 4. Na siyang pag-ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang tao sa kasalanan. Yan ang sabi sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak